June 8, 2026, 2 araw pagkatapos mapatalsik ang defending champions, ang pinakarespetadong executive sa buong NBA humarap sa media at sa loob ng halos 7 minuto, dinipensahan niya ang 2-time MVP laban sa buong mundo. Sabi niya, si Shai, hindi lang 5 ang kalaban gabi-gabi, kundi 6 at ang ika-6 na dumidepensa sa kanya, ang social media. Pero teka lang, bakit kailangan pang ipagtanggol ng isang GM ang pinakamagaling na player sa planeta sa ngayon, defending MVP, di ba? Ito ang pinakakakaibang kontrobersiya sa modernong basketball. Isang player na back-to-back MVP, kampiyon, finals MVP, pero halos bawat arena na pinupuntahan niya, isa lang ang sigaw ng mga tao. Free throw merchant, flopper. Sa video na ito bubuksan natin ang buong case file kasi may nakita tayong datos na magpapabago ng tingin mo hindi lang kay Shai Gilgeous-Alexander kung hindi sa buong NBA. Simulan natin sa ebidensya ng prosekusyon. Nitong playoffs, may sinuri ang Yahoo Sports na tracking data sa 224 shot attempts ni SGA na na-monitor nila. 39 times lang siyang bumaksak sa sahig. 17.4%. Para maintindihan mo kung gaano yun kataas, si Victor Wembanyama, 1 beses lang bumaksak sa 164 na tira. At yung mga baksak niya sa mga tirang walang foul na tinawag, 10.7%. Mas mataas kay James Harden na 8.7, kay Brunson na 7.9, kay Donovan Mitchell na 7.6. Sa madaling salita, walang superstar na mas madalas humalik sa sahig kaysa kay Shai Gilgeous-Alexander. May isang video pa nga sa X. Ang caption, nag-flop daw siya sa bawat tira. Pero mas malalim pa ang gusot na to. Kasi hindi lang ito mga fans ha. March 4, 2026, pagkatalo ng Knicks, sinabi mismo ni Coach Mike Brown na si SGA ang pinakamagaling sa buong liga sa pagkumbinsi sa mga referee na natamaan siya. 3 araw lang ang lumipas, si Steve Kerr naman. Matapos ang 15 free throw attempts ni Shai kontra sa Warriors, wala raw siyang problema kay Shai. Sa rules, siya merong problema, ani Steve Kerr. Tandaan nyo yung linyang yan ha, babalikan natin yan. Si Jaylen Brown mas diretsahan sa isang Twitch stream noong Disyembre. Kung gusto mo raw maging MVP sa liga ngayon, kailangan mong ibenta ang kaluluwa mo at maging flopper. That's the NBA, sabi niya. But it's not basketball. Tapos noong March, matapos matalo ang Celtics sa OKC, inakusahan niya si Shai ng foul baiting, flopping at pagmamanipula ng laro. Akusasyon niya, hindi na patunayang katotohanan. Pero ang pinakamatalim na banat galing sa taong magpapatalsik sa kanila. December 14, 2025, tinalo ng Spurs ang Thunder sa NBA Cup Semifinals. Sa post-game conference, sinabi ni Victor Wembanyama na masaya siyang maging parte ng isang bagay na napakaganda daw. Yun ay ang pure ethical basketball. Hindi niya binanggit si Shai, hindi na kailangan. Alam ng buong mundo kung kanino nakatutok ang mensahe. Pero dito papasok ang depensa at mas malakas ito kaysa inaasahan mo. Balik tayo sa June 8, si Sam Presti. May daladalang numero. Sa buong season, 415 fouls ang na-draw ni Shai. Sa 415 na yon, ilan ang challenge ng mga kalaban? 11. At sa 11 yon, ilan ang binaliktad ng replay? 4. Sa 415. Ibig sabihin, ayon mismo sa replay system ng liga, tama ang halos lahat ng tawag. Sabi pa ni Presti, ang post-game presser daw naging bully pulpit na parang nanghihingi ng competitive advantage ang mga kalaban tuwing sila'y pupunta sa mikropono. At hindi pa tapos si Presti. Sabi niya, lahat ng reklamo natin sa modernong NBA player, ayaw daw magdepensa. Si Shai Gilgeous-Alexander ay isang two-way player. Puro reklamo naman sa refs. 3 technical lang siya sa buong season. Kaya yung mga nasasabi raw na mareklamo siya, ay hindi raw yung totoo. Wala ni isa sa pagrereklamo. Load management naman ang pag-uusapan. Naglalaro si Shai gabi-gabi. Puro 3 na lang ang tira. Siya pa mismo ang nagbalik ng mid-range bilang isang art. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang siya ang nagtatanggol kay Shai.
Si Tracy McGrady, Hall of Famer yan. Noong finals run ng OKC Thunder noong 2025, sabi niya, naglalaro si Shea ng basketball kung paano ito nilaro ni Kobe Bryant, kung paano ito nilaro ni The GOAT Michael Jordan. At sang-ayon ang datos dito. Noong 2024-2025, pangalawa si Shea sa buong liga sa 2-point jump shots sa likod lamang ni DeMar DeRozan at 52.7% pa ang kanyang field goal. Sa buong career niya, 22% lang ng tira niya ang tres, halos kapareho ng 21% ni Kobe. Si Jeff Teague, former NBA player, nagsabi na iniligtas daw ni SGA ang NBA dahil ibinalik niya ang mid-range sa isang copycat league na puro na lamang daw tira sa tres ginagaya si Steph Curry. At eto pa ang ayaw banggitin ng mga kritiko. Ngayong season, hindi si Shea ang nangunguna sa free throw attempts. Sino? Si Luka Doncic yun. 10 kalahati kada laro. At si na Michael Jordan, Oscar Robertson, Allen Iverson, Russell Westbrook, James Harden, lahat sila nanalo ng MVP habang mas marami ang free throws kada laro kaysa kay Shea ngayon. Kaya heto ang tanong, kung ginawa rin ito ng mga alamat ng mga legends ng NBA, bakit si Shea ang kinamumuhian ng buong mundo? Ito ang totoong usapan. Dito papasok ang opinion ko mga kabasketball at malinaw ha, komentaryo lamang ito, hindi statistic. Para sa akin, magkaiba ang dalawang bagay. Ang pagtira para makapuntos kahit may contact at ang paghahanap ng contact para lang makarating sa free throw line. Yung una, basketball yun. Yung pangalawa, bumabagal ang laro, nababawasan ng sulit ng binayad ng fans. At ang pinakamasakit, gagayahin ito ng mga bata. Bawat batang nangangarap, ginagaya ang superstar. Si Teague, sinabing ililigtas ng pagiging copycat league ang mid-range. Pero iyang parehong copycat logic na yan, siya ang magpapalaganap ng foul baiting sa susunod na henerasyon. At dito lumilitaw ang totoong akusado. Ngayong season, ang average free throw attempts kada koponan, pinakamataas pa mula noong 2013-2014. Pero alam nyo ba, nangyari na ito dati. Noong 2021, gumawa ang NBA ng rule interpretation change laban sa mga abnormal na non-basketball moves. Abnormal non-basketball moves na ginagamit na panghatak ng foul dahil kina James Harden at Trae Young. At bumaba nga ang mga tawag. Ibig sabihin, kaya ng liga itong ayusin kapag gusto nila. Kaya ang tanong, bakit hindi nila ginagawa ngayon? Tapos dumating ang May 30, 2026, Game 7, Western Conference Finals. Sa Oklahoma City mismo, pinatalsik ng Spurs ang defending champions 111-103 at ang mukha ng pagpapatalsik, si Victor Wembanyama, ang mismong nagsabi ng ethical basketball. Patas tayo, kulang ang OKC, wala sina Jalen Williams at AJ Mitchell dahil sa injuries at kumayod pa rin si Shea ng 35 points pero ang optics ang nakikita ng tao, brutal. 9 na araw pagkatapos noon, doon nagsalita si Presti. Hindi yun ordinaryong presser. Yun ay isang nasugatang empire na ipinagtatanggol ang hari nito na si Shai Gilgeous-Alexander. Kaya balikan natin ang tanong sa simula. Bakit kailangang ipagtanggol ng GM ang 2-time MVP? Kasi pareho silang totoo. Totoo na halos lahat ng tawag kay Shea, tama, ayon mismo sa replay. At totoo ring walang ibang superstar na bumabaksak ng ganon kadalas. Legal si Shea, hindi yan ang debate. Ang tanong na iiwan ko sa inyo at opinion ko to, kung ang rulebook mismo ang gumagantimpala sa ganitong estilo, sino ba talaga ang may problema? Si SGA ba? O ang ligang nanonood, tahimik habang unti-unting binabago ng pito ang larong minahal nating lahat? Kayo na ang humatol mga kabasketball. Pag-usapan natin yan sa comment section.